Paano nga ba ako napadpad sa El Nido Palawan? Dala ang ₱800 na budget lamang. So, a throwback storytelling of how I got in here. So, back in 2022, after graduation, nag-stay ako ng more or less 1 month sa amin, but that is not easy. Siyempre, as a fresh graduate, gusto ko na agad makapagtrabaho para makabawi sa father ko. Yes, I only have a father. So, after a month of looking for a job online, my friend who's already been working in El Nido called me and told me na kilala siya naghahanap ng waitress. So, she asked me if gusto ko. And I immediately said yes. So, fast forward tayo. I'm currently working but I'm still staying at my friend's boarding house with her boyfriend. Yeah. The room has only one bed, one table, sink. Nasa baba naman yung shared bathroom at toilet na kung saan more than 10 people ang nag-occupy nun in just a day. Kasi nasa dalawang palapag yung kanilang room. So nasa second floor kami and yung room nila ay plywood lang yung pagitan. When I got there, my friend and I talk about kung saan ako mahihiga at saan sila mahiga. So ang naging usapan namin is I will lay on the floor, which is plywood naman, at sila yung sa kama. But at the same time, nagbago naman ang isip ng friend ko. Sabi niya, I think mas better kung ikaw na lang yung sa kama at kami na lang yung sa floor. And then, I said yes kasi okay lang naman sa akin. Ako na nga lang nakikitulog, pipili pa ba ako? So now, when her boyfriend got home and she thinks kasya naman kami tatlo sa kama. So, yeah, I know. Tatlo po talaga kami sa kama. Ako sa may side, which is malapit dun sa may plywood na pagitan namin ang nasa kabilang kwarto, and then yung friend ko, and then yung boyfriend niya. Ang medyo challenging lang for me since I'm an introvert person. Siyempre, makapag-usap sa hindi ko naman ganun ka-close. And luckily, naging high school classmate ko at kabatch ko yung boyfriend niya. So, it's not that difficult for me to communicate and to talk with him kasi nga kilala ko na siya. My friend had to work at sometimes 4 or 5 in the morning, so she will left early. So, ang may iwan na lang ako and then yung boyfriend niya. Minsan, gigising ako, mamulat ko katabi ko yung uniform ng boyfriend niya since ang pasok nun ay 7 a.m. Ang pasok ko 1 p.m. I stayed there for almost a week and then I found a boarding house for me, which is sawali siya. Another challenge came when I moved out or lumipat na ako dun sa boarding house ko. Kasi yung bintana niya ay parang rehas na mga kahoy, which is good for me kasi siyempre maaliwalas. Pero siyempre kailangan din natin ng konting privacy. Most of the time, nandun yung lababo ko, nandun yung kama ko, nandun lahat. So, doon na rin ako siyempre bibihis. And another challenge, wala akong panig, wala akong lutuan. Mayroon lang akong rice cooker na pinadala sa akin ng friend ko since dapat ay susunod sila at mauna ako. Pero ang ending, hindi daw sila makakasunod dahil hindi pa sila tatawagan ng work nila. So, solo flight ako. So, nandun sa akin yung rice cooker niya. And also, wala rin akong water jug. So, ang gawa ko since nag-work na ako at hindi ako pwedeng makapag-leave or mag-absent dahil nga bagong hire ako and first job ko yun, di ba? So, when I got there, 3 days ako nakapasok and then sahuran na kasi. Tumiming ako sa sahuran nila. So, yung sinahod ko nun ay pinambili ko muna ng panig at pinakiusapan ko yung may-ari na kung po pwede ay kapag sahod ko na lang muna siya bayaran ng renta ko. And luckily, pumayag naman siya. Ang ginagawa ko na lang, nagsasaing ako. Bibili ako ng ulam sa labas at tubig. Kaya lang, napakamahal. Halos araw-araw 100 ang nagagastos ko kasi syempre, pambili ko ng ulam, pambili ko ng tubig, pamasahe ko papunta sa work ₱20. Nagulat ako sa presyo ng pamasahe nun dito sa El Nido dahil ₱20 one way. I was so shocked and yan talaga ang kabuuang nagagastos ko sa isang araw ay 100. 60 for food and water and then the remaining ₱40 ay para na yun sa pamasahe ko back and forth. Kalibre lang ako ng 20 dahil nung huli, sinasabay ako ng bagong katrabaho ko since doon din naman sila dalaan sa may tinitirhan ko. So, ganun na ganun yung routine ko, ganun na ganun yung mga gastos ko at hindi pa rin ako gaano nakapagpadala ng pera sa family ko nun kasi nga short pa rin yung budget ko. Until nakapag-ipon ako ng, I think November, I mean October, nakapagbili ako ng sarili kong gas stove. So, nasa halagang I think 2,000 plus siya. So, nakabili ako and siyempre kasabay na rin nung nakapagbili na rin ako ng water jug ko before that aking iba pang pangangailangan. Dahil mayroon na ako nun, nakakapagluto na ako. Ang routine ko na naman ngayon is every morning, not every day, pero most of the time pupunta ako ng palengke. Gigising ako na I think 8 or 9, gano'n kasi ang pasok ko ay 1 PM pa, right? So, punta akong palengke, bibili akong ulam, baka tinapay, whatsoever, and then pag-uwi ko, lulutuin ko na yung bread and then coffee or minsan nauna ako magkape at magkain ng bread. Bago pupunta palengke, bibili ng pagkain for lunch and then I cook lunch at 1 PM papasok and then up to 10 PM bago ako makakauwi. So, yun yung nagiging routine ko and isa pa yung malungkot na thing is that yung family ko kasi walang signal dun sa bahay namin. Yung father ko, once or twice a month, thrice a month lang nakaka-call sa akin dahil nga hirap din sila sa pang-load whatsoever. So, ganun ang ganun yung setup ko hanggang sa naka-adjust na ako, nakakauwi na ako sa amin at nasanay na rin akong mag-isa at maging independent kasi naman talaga yung gusto ko ay maging strong, independent woman. Char. So, yun, fast forward, dumating yung friend ko from our town, which is newly graduate kasi medyo nahuli siya sa amin ng graduate. Dumating siya and then dalawa na kami nag-ate. So, doon naman nag-decide kami ng friend ko na lumipat na sa town. Doon sa town may nakita kaming boarding house which is concrete siya. Parang kasi laki lang din ng room ko doon. Medyo malaki lang konti and may sariling zinc and toilet sa loob. So, pinatos namin yung 2.5 na yun, nilinis namin, etc. etc. And then, there we stay. Medyo naging magaan na yung buhay namin ng friend ko. Siyempre, hindi na kami mamasahe punta sa work dahil walking distance na yung work namin from our place. And also, nakakatipid na rin kami kasi naghahati kami dun sa 2.5 a month namin nabayarin sa rent namin sa room and at the same time,
yung sa kuryente. Yung problema nga lang namin, kailangan pa rin namin mag-igib ng tubig kasi walang tubig mismo doon and medyo mahirap na. But it's okay since lumaki naman tayong tagabuhat ng tubig. Char! Whatever happens, happens for a reason. In my experience, it's really hard. Papasok ka ng wala ka ng budget, yung sasawarin mo sakto na pang araw-araw mo, hindi ka nakokontak ng family mo, hindi kayo nagkakausap. Then there are time pa na umulan. Yes, malakas ang hangin, may bagyo ata. Nilipad yung bubong sa may paanan ko, which is traumatized ako sa bagyo dahil nga naranasan ko na yung bagyo one time na bumaba talaga yung bahay namin, tumagilid talaga siya. So, every time na malakas na hangin, natatakot ako. But that time, nagkising na lang ako na wala na yung bubong sa may paanan ko. So, yun. I was just so afraid, but at least I've learned how to stand alone. I've learned how to be independent. Sobrang hirap nun for me and I think hindi ko na siya malalagpasan. But look where I am now. I am happy content. Pero sinasabing maginhawa ng buhay ko ngayon, medyo mas malayo na nga lang sa kung ano yung buhay na meron ako before. Lalo na ako nung nagsisimula ako. Remember guys, starting point is really, really the hardest. But if you can overcome it, then you can overcome ng mga challenges na darating pa sa buhay mo. So, be strong and keep pushing forward. Kahit anong mangyari, huwag tayo hihinto at abutin natin yung mga goals natin sa buhay and also thank God for everything that happened to our life. So, yun na. I hope you've learned something from my story on how I moved here in El Nido. So, yun na. See you on my next video. Bye. Thank you for watching.